Magandang araw. Nakabalik na tayo ng Taiwan at nung paparating pa lang ako dito sa aking tirahan ay anxious na akong malaman ano na bang status ng ating mga pananim. Sila ba ay tuluyang tumubo? Yung ating talong ba ay may nabuo ng bunga? Yung ating sili ba ay malaki na siya? Yung bok choy, pwede namang anihin. Ipapakita ko ngayon sa inyo ano na bang status ng ating mga tanim. Ayan, yung status ng ating mga pananim. Yung ating semento ay madumi, magkalat na ang dahon. Yung ating bok choy ay malalaki na siya. Kasi more than 45 days na siya. So, pwede na silang anihin. Pwede na akong nilaga. Yung ating talong, ayan, walang nabuong bunga. At pero continuous pa rin siyang namumulaklak. Ngayon, mas malalaki na yung mga bulaklak. Sana ay may mabuo na. Hindi ko alam kung ito ay mabubuo ba siya kasi makapit pa rin naman. Ayan, meron ding isa dito. Where is that? Ayan. Ayan. Pero ang hindi ko inaasahan ay itong ating sili. Yung sili natin parang hindi na siya lumaki. Hindi ko rin alam kung bakit hindi siya lumaki. Siguro kasi nung bago ako umalis naglagay ako ng mga yung anong tawag nito, fertilizer na yung anong tawag doon, yung pag-release niya ay paunti-unti lahat sila at hindi ko alam kung ito ay nakaapekto doon sa paglaki nila. Pero kapag titignan yung mabuti itong isang ito, ay nag-uumpisa na siyang magkaroon ng bulaklak din. Ang liit-liit pa lang niya pero nag-i-start ng mabulaklak. Ayan, yung status ng ating tanim. Yung pan pala, yung powdery mildew. Wala akong makitang powdery mildew dito sa talong. Ito ay yung mga puting nakikita nyo ngayon dito sa mga dahon ay ito yung mga gatas na nilagay natin, in-spray natin dati. Pero doon sa ating grapes ay ayan, namumuti na siya. May powdery mildew na naman. So I think hindi siya ganun, hindi effective yung ating gatas na nilagay. Yung sili ko ay ayan. Ito yung Taiwan sili na tawag natin diyan sa Pilipinas. May mga bunga na rin. May nakuha na ako kaninang bunga ng sili dito. Kinuha ko na kasi hinog na siya. Ayan. So ito nga ay aking kukunin na mamaya at iluluto ko siya. So ito nga, itong mga bok choy natin ay atin ng i-harvest. Mag-harvest na tayo ng bok choy. Since more than 45 days na siya, baka medyo mapait na siya. I don't know. Kasi at saka pag papansinin ko ay medyo dark green yung kulay. So baka nga medyo mapait siya. Pero okay lang kung ilalagay ko sa sabaw. Sakwan ko sana siya ilalagay sa ano to? Nilagang baka. Sana. Kaya lang ayaw ko munang magnilaga ngayon. Iniiwasan ko yung purines. Yung sa mga red meat. So sakwan na lang muna ako. Tinola. Pagpapansinin ninyo ay maganda yung mga dahon niya or walang mga
kinain ng uod o kaya ng mga slugs yung ating mga dahon kahit na anong na yun lang ang maganda sa pagtatanim dito sa kapag sa terrace ka nagtanim kasi hindi siya abot ng slugs o kaya ng kuhol ang tawag na ano ng kuhol, snail. Ayan, so pero pansin ko lang pala dito sa ating mga sili nabawasan siya. Nung umalis ako dito ay medyo malakas siguro din ang hangin dito kasi sa Baguio ay malakas din naman yung hangin. Kaya siguro nasira yung mga ibang dahon dito. Pati nga dito may sira din yung dahon. Ayan. So tingin ko ay lumakas yung hangin dito noon. At alam ko na lumamig siya noon ewan ko, close to 10 degrees siguro. Kasi sa Baguio nga malamig din siya eh. Close to 10 degrees din siguro yan. Kaya siguro yun ang naka-epekto sa pagtubo ng ating sili. Ayan. I'm hoping na lalaki pa sila. Hindi ko muna siya tatanggalin. Oobserbahan ko na lang muna. Isa pa pala ay yung condition ng ating drain. Mapapansin niyo ay itim na yung hose. Kasi yung lupa ay nasama doon sa tubig nung nag-drain. Kaya ganyan. So nag-clog na yung ating drain. Ayan. So ngayon aayusin natin yan. Lilinisan natin. Hindi na yan kakayanan nung ating nilagay na pang drain yung ito. Ito. Paano ko ipapakita? Yung ito. Hindi nakakayanin ito. So, ang gagawin ko ay dito ko siya babaklasin ko to at isa-isahin ko siyang linisin. Or siguro dito ako mag-umpisa. Ang galing ko dito. Try ko na i-sudsuran what do you call that? Sudsurin. Yan, itong hose na to. At baka sakaling dumaloy na siya hanggang doon sa dulo, hanggang dito. Ayan, gawin natin. Gamitan natin ng chopstick na pang sudsud. Ay na flat. Tatanggalin ko lahat to. Tinanggal ko na siya. Ito na mismo yung nag-clog. Tubigas na siya sa loob. Sinubukan kong hipan pero ayaw kaya. Yan, pwede na. Hanggang yung bara. Pwede na, balik. Balik natin and then gamitan
ng flush para malinis ng todo. Natanggal na natin yung plug dito, nalinisan na natin yung para. Sinubukan ko na i-drain pero nagdi-drain naman pero mabagal. Mukhang meron pa rin plug na iba dito. Mukhang natanggal ko na lahat yung mga bara. Pero marumi pa rin yung hose, so lilinisin natin. Gamitin na natin ito. Sana malinisan siya. So ito yung timba ko, may puno na ito ng tubig. Yan. Ito na yung ating panglinis. Ayan. Maganda na yung daloy ng tubig. Ayan nalabas na siya doon. At ayun ay pumupunta doon sa hose doon. Ngayon, ang question na lang is, malilinisan ba niya ito? Parang hindi niya nalilinisan. Natubo na ang lumot din kasi. Siguro kailangan kong sundutin lahat yung mga hose. Iisa-isahin nating linisin yung mga hose gamit nito. Yun. Kumaba na yung may to? May ugat na hanggang dito. Nagkaugat na hanggang dito sa may So yan. Subukan natin. Ayan may ugat na. Ang haba ng ugat. Ayan. Nasundot ko na lahat. Paganahin na ulit natin yan. Medyo mas malinis na siya kaysa kanina. May mga natira pa rin. Pero at least hindi na siya kagaya kanina. Tanggal pa rin to. Next ay maglilinis na lang tayo ng sahig. Pulutin natin yung mga nahulog na dahon. Lagay ko na lang lahat dito sa may sili.
Yan.